ay may kasali ang United States. Tapos, nagpadala na ng mga bilyong-bilyong armas ang Amerikano sa atin. Ano akala natin, i-display lang yan ng Amerikano dito? Hindi. Kung anong ginawa nila sa Ukraine, Iraq, Lebanon, gagawin nila dito. Kailangan nila ng gulo. Kailangan nilang paputukin, kailangan niya magkamatayan para mabinta yung armas nila. Kung walang mangyaring putukan sa Pilipinas at sa China, ibig sabihin mission failed yan sa malaking gasto ng United States. Kaya hindi biro ang nakakaharap nating danger ngayon. Totohanan ang banta sa Pilipinas, naguguluhin ng Amerikano ang South China Sea at tayo ang magiging proxy. Maliwanag yan. Andyan na yung mga Amerikano nakapwesto na sa mga 9-8 bases. Ano pang susunod na gawin? Putukan na lang. Tapos sino ang pag mayroong magkaputukan, alam mo sino mga mamatay? Ang mga Pilipinong sibilyan na walang kalaban-laban. Dahil ang mga Amerikano na nasa Pilipinas ay handa at well-trained to protect themselves. So ginawa nating battleground ang Pilipinas. Yan, tama. Yan ang accomplishment so far ni Bongbong Marcos. So, nakita ko rin yung yung sinabi ni Albanian. Yan, tama ang sinasabi ko. Tayo ang battleground. So, lahat ng mga weapons hindi lahat, marami na ang mga weapons ng mga Amerika na binibitbit na sa Pilipinas. So, ang akala nyo, ibabalik pa yan ng mga Americans sa Amerika kung hindi yan gusto nilang ipapaputok dito para tayo magbayad, para maibinta. Yan, mismo na itong political analyst sinasabi na. Kailangan yan na ipapaputok. Kaya sumusulsol na nagsusulsol yung Amerika sa atin na para lumalala ang gulo natin sa China. Kasi marami na silang mga weapons na tinatago, dinadala dito sa atin sa Pilipinas, sa IDCA base, without our knowing. Wala tayong alam dahil hindi pinapaalam ng gobyerno sa atin. Mismo sinasabi na labag sa konstitusyon yung ginagawa ni Marcos Jr. sa pagpalagay ng IDCA, pagpapalagay ng mga Americans, pagpayag na may mga American forces na dito sa Pilipinas. Hindi yan tama. So ngayon, pagkatuloy ang gera, pag napaputok yung mga weapons, mga missiles na dinadala ng mga American sa Pilipinas, ano ang ibabayad natin? Ano ang ibabayad ni Marcos Jr.? Bilyonis yan, bawat isa niyan. Hindi lang yan 1,000 pesos, bilyonis dollar yan. So anong ibabayad niya? Ibabayad ang lupaing Pilipinas. Kakamkami na naman ng mga Amerikano ang Pilipinas para pangbayad tulad ng ginagawa nila sa Ukraine ngayon. Sabi ni Harry Roque, halos lahat na ng lupain ng Ukraine ay pagmamay-ari na ng Amerika. So tama, ang Amerika ang tunay na kalaban, ang tunay na terorismo, hindi ang China. Kaya kung gusto pa ng China na sasakupin ang mga bansa, sinasakop na ang Vietnam, ang Indonesia at kung ano-ano, Korea na mas malapit sa China. Hindi gagawin ng China yun. Iba na ang China ngayon. Ang China ngayon, ang interest nila, economy. Napalabuin ang economy nila. Kaya nga, nagiging superpower sila. Dahil talagang napakamalaki ang economy nila, ang kanilang mga production. Marami silang mga negosyo sa iba't ibang bansa. Di ba maayos yung negosyo natin noong panahon ni PRRD? Dahil maayos ang foreign policy ni PRRD, nakipagkaibigan siya sa China. Kaya ang economy natin noong panahon ni Duterte, umaangat, tumataas. Ngayon, ano ang economy natin? Bagsak. Dahil sa tapang-tapangan ni
Marcos Jr. nag-angas-angasan, yun pala, atras-atrasan, wala palang bayag. So tama itong sinasabi ni political analyst. Pag nagkagulo, sino ang kawawa? Pilipinas ang battleground. Ang mga Pilipino natin ang mamamatay. Hindi pa rin tayo natuto sa history na traidor. Tama talaga yung sinasabi ko, traidor ang Amerika. Ang gusto lang nila na magkaroon ng gera sa buong mundo. Sa buong mundo halos nandyan ang Amerika, nakiki-interfere, nakikisali sa mga gulo na hindi nila gulo. Dahil ang pakay nila magbinta ng armas. Kaya gusto nila mayroong gulo ang bawat bansa, magsulsul sila para sila makabinta ng armas. Iyon ang purpose ng Amerika. Hindi ang purpose nila na tutulong talaga sila. Sinasabi lang nila yan para bulahin ang mga bansa. Pero ang katotohanan, mismo sinabi na niya, traidor ang American. Sila ang totoong terorismo ng mundo. Tingnan mo, noong 1898, kundi ginago tayo ng Amerika, 1898, ginago tayo ng Amerika. Kunyari, nagpunta ng Pilipinas na tutulong sa atin against the Spain. Pero malapit na pala ang giyera noon. Pero hindi natin alam na uto tayo, naloko tayo ng naibinta na pala tayo ng Spaniard sa Amerika pala. Yan, sinabi niyan, ganyan nangyayari sa history. Tapos nang nagalit na si Bonifacio ng 1899, nakipag-away tayo sa Amerika, 1899 hanggang 1903, milyon ang pinatay ng mga Kano. Milyon pinatay ng mga Amerikano sa atin. Na mga Pilipino na pinapatay lang daw ng walang kalaban-laban, mga babae. Pinatay tayo ng Kano. Ganyan katraidor ang mga Kano, kagago. See? Remember mga taong bayan sa history, kung ano ang ginagawa ng American sa atin. Pinapatay ang milyonings Pilipino noong 1899. Yan mismo sinasabi ni political analyst dyan. Na walang kalaban-laban, pati mga babae, bata. Ganyan kasi raulo. Kasi nga, ang pakay ng mga Kano, wala sila talagang pakay na maayos sa bansa. Ang gusto lang nila na magkapera sila, makabinta sila ng mga armas nila, ng mga weapons nila, ng mga missile nila. Yan ang gusto nila na magkagulo. Kaya kung saan yung alam nilang na may dispute na bansa, pupunta sila doon, solsol sila. O sige, andito kami sa likod nyo, tutulungan ka namin. Sige, ganito, wag kang magpapaapi. O andito, suplayan ka namin ng mga armas namin. Ayan. Pero ang usapan sa susunod yan, pagkatapos na, permahan mo na to kapalit ng bansa mo. Bayad sa mga armas. Ganyan mangyayari ng Pilipinas ngayon. Pag itong si Bangag Jr. Marcos, tuloy-tuloy ang kabangagan niya, ay sigurado namang tuloy-tuloy na Kasi tingnan nyo, nagpapahawak na siya sa liig. Marami na ang weapons na binibitbit ng mga Amerika sa Pilipinas na hindi natin alam. Ni Congress, Senado, tahimik. Walang proclamation, walang sinasabi sa publiko. Na may karapatan ang mga taong malalaman kung anong nangyayari sa bansa natin ngayon. Bakit maraming mga American forces, bakit maraming mga American mga US weapons na dinideploy na sa Pilipinas. Pero wala. Isang pagtatraidor daw yan sa Pilipinas, sabi ni political analyst. Labag sa konstitusyon niya. Kaya sana kayong mga abogado, sisimulan nyo na ng kasuhan si Marcos Jr. sa mga ginagawa niyang paglabag sa konstitusyon. Kakasuhan nyo na ngayon. Para pag wala ng immunity yan, matatapos na ang term niyan bilang presidente, sasagupain niya na yung mga kaso niya. Tandaan mo, Marcos Jr. at ikaw, Lisa Marcos, marami kayong kasong haharapin pagkatapos ng term mo. Tandaan mo yan, maraming taong galit sa inyo.
Kayong mga lawyer, sampahan nyo na ng kaso para mapila na kung anong mga kasong ginagawa nitong si Marcos Jr. na ginagawa niyang labag sa konstitusyon at labag sa karapatang pantao. Yan ang gagawin nyo ngayon. Para pagbaba niya ng 6 years o kung matapos niya, haharapin niyang mga kaso niya. Pabubulukin natin yan sa kulungan yung mag-asawa na yan. Mga tarantado, walang hiya, kapal ng mukha. Mga demonyo, yan ang mga demonyo ng Pilipinas. Salot na nagpapahirap sa mga ordinaryong Pilipino. Lalo na yung si Tambaluslos.